Mahirap paniwalaan kung gaano kaluho ang mga mayayaman sa Maynila. Isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ang nagsisigawan sa tuwa, nagpupustahan ng malalaking halaga kung kaya bang biyakin ng isang maskuladong lalaki ang isang buko gamit lamang ang kanyang mga kamay, palakpakan. Nasa kasagsagan ng kasiyahan nang biglang may tumawag mula sa opisina ni Mayor Romualdez ng Makati City. Matapos ang ilang maikling salita, ibinaba ng sekretaryo ang telepono at ipinarating ang mensahe ng kanyang boss. Pumayag na si Mayor na aprubahan ang pagpapatayo ng casino complex sa Manila Bay. Agad na naghiyawan sa tuwa ang lahat sa silid. Si Miguel, Mike, Sarmiento, isang kilalang makapangyarihang tao, ay agad na inilabas ang handa niyang regalo, isang estatwa ng Carabao na gawa sa purong ginto, tumitimbang ng 10 kilo. Panarinig ni Sarmiento na ang gintong iyon ay malinis, walang makakaalam kahit tanggapin pa ito, at umaasa siyang magiging matatag ang kanilang pagtutulungan. Sa ganoong paraan, matagumpay na naakit ni Sarmiento ang sekretaryo ng mayor sa kanyang panig. Ang buong eksena ay lihim na na-record. Nasa kamay na ni Sarmiento ang lisensya para sa kasino, ang susunod na hakbang ay ang paghahanap ng magandang lokasyon. Gayunpaman, ang gusaling tinitingnan ni Sarmiento sa Malate ay mayroon pa ring ilang maliliit na negosyong umaandar. Mabilis siyang nakaisip ng isang masamang plano. Kasagsagan noon ng pandemyang COVID-19, karamihan sa mga negosyo ay nahihirapan, kahit ang pambayad sa renta ay hirap maipunan. Sa panahong ito, lumitaw ang Pag-asa Lending, lumapit sa kanila, at nangako ng mga pautang na may napakababang interes upang tulungan silang malagpasan ang krisis. Para sa mga maliliit na negosyante, ito ay parang ulan sa tagtuyot. Lahat sila ay nagpapasalamat na pumirma sa kontrata ng pautang nang hindi ito binabasang mabuti. Kabilang sa kanila si Aling Nena Reyes, may-ari ng isang maliit na kapehan. Ngunit, makalipas ang ilang araw, isang gabi, biglang dumating ang tauhan ni Sarmiento na si Ramon de la Cruz. Bakit hindi nyo tinutupad ang usapan? Binabaan na namin ang interes nyo. Hindi ba't pumayag kayong magbayad ng processing fee na 10% ng principal? Pumirma at nag-thumb mark na kayo. Ngayon, ang multa nyo ay umabot na sa 4 na milyong piso. Noon lamang napagtanto ni Aling Nena na naloko siya. Nang marinig niyang magbabanta siyang tatawag ng pulis, malamig na tumalikod si Ramon. Agad na tinawagan ni Aling Nena ang kanyang anak na si Jose, Joey, Reyes. Ngunit sa sumunod na segundo, sinimulan ng wasakin ng mga tauhan ni Ramon ang kapehan. Mabilis na tumakbo pa uwi si Joey. Nakita niyang tinatakot ng grupo ni Ramon ang kanyang ina, habang siya ay hinaharangan ng mga goons sa labas. Hindi na napigilan ni Joey, gamit ang kanyang galing bilang dating Philippine Marine, mag-isa niyang pinatumba ang mga tauhan. Pumasok siya sa loob. Nay, okay lang po kayo. Nang hawakan ni Joey sa kwelyo si Ramon at akmang susuntukin, pumasok si Sarmiento kasama ang kanyang malaking bodyguard na si Benjo Aguilar. Walang pakialam na sinabi ni Sarmiento na may utang si Aling Nena, nandito lang sila para maningil. Nang marinig niyang humihingi ng bayad pinsala si Joey para sa kapehan, malamig na umupo si Sarmiento at sinenyasan si Benjo na turuan ng leksyon si Joey. Matapos ang ilang malalakas na suntok, kahit lumalaban si Joey, unti-unti rin siyang nanghina. Pinanood ni Sarmiento ang buong pangyayari. Nakita niya ang husay sa pakikipaglaban ni Joey kaya't nagkaroon siya ng ideya, gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Dinuraan ni Joey ang sahig malapit sa kinatatayuan ni Sarmiento bilang pagkasuklem. Bilang ganti, ginilitan siya ni Sarmiento sa mukha gamit ang kutsilyo. May husay si Joey sa pakikipaglaban dahil dati siyang miyembro ng Philippine Marines. Pagkatapos ng serbisyo, naging amateur boxer siya, lumalaban sa maliliit na liga sa barangay. Kahit kaunti lang ang nanunood, matitindi pa rin ang laban. Sa isang laban, kalaban ni Joey si Luisito Lito Santos. Matapos magpakiramdaman, kumpiyansang sinabi ni Lito, kapag napaiyak kita sa bugbog, aasikasuhin talaga kita.
Nagsimula ang laban. Unti-unting napansin ni Lito ang galing ni Joey. Mahusay dumpensa si Joey at matalas gumanti. Wow! Ang ganda ng banat. Sa huli, si Joey ang nanalo. Dahil panahon ng pandemya, si Lito, pagkatapos ng laban, ay walang matinong makain. Binigyan siya ng 100 peso ng manager, at nakita niya ulit si Joey. Gusto mong kumain ng inihaw na liempo kasama ko. Nang marinig ang inihaw, mabilis na sumunod si Lito. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Lito na ang napanalunan ni Joey ay maliit na bahagi lang ang tinire niya, karamihan ay ibinigay sa ina para pambayad sa renta ng kapehan. Ang tatay niya noon ay nasangkot sa kaso sa lupa laban sa isang malaking korporasyon kaya sila nagkautang-utang. Kung ano-anong trabaho na ang pinasok ni Joey. Nagtrabaho ako dati sa inihawan. Kaya pala ang galing mong magbaliktad ng karne. Nang malaman ni Lito na si Joey ay dati ring Marine at mas senior sa kanya, nauna si Joey, bigla siyang na-excite, "Uy! Sir, batch 1216 ako. Anong ginagawa mo? Umupo ka nga." Mabilis na naging magkaibigan ang dalawang dating sundalo. Sabay silang kumain ng masarap na inihaw, nagkwentuhan tungkol sa hirap ng buhay dahil sa pandemya, at ramdam nila ang kawalan ng pag-asa. "Dapat sumama ka sa akin, humanap tayo ng mas malaking oportunidad," sabi ni Lito. "Hindi pwedeng ganito ka lang palagi, kung ano-anong sideline. Ang hirap kumita ngayong pandemya." Napabuntong hininga si Joey, matumal din ang kapehan ni nanay. "Sa susunod, ililibre kita ng mas masarap." Isang araw, dahil may nag-positive sa COVID-19, ipinasara ang boxing gym ng 1 linggo. "Magpahinga ka muna." "Opo, coach." Dahil walang magawa, naisipan ni Joey na hanapin si Lito para mag-ensayo. Sa daan, nakita niya ang isang babaeng nakaitim na humahabol sa isang lalaking mukhang taong grasa. Si Joey, na may pagkamatulungin, ay agad hinabol ang babae para alamin ang sitwasyon, iniisip na biktima ang taong grasa. "Bakit mo siya hinahabol? Sino nag-utos sa'yo? Manloloko ang gagong yun. Huwag kang makialam." Sa unang pagkakataon na makakita ng babaeng ganoon kalakas at kabiles, natulala si Joey saglit. Ang sugat sa mukha na gawa ni Sarmiento ay nangailangan ng mahigit 30 tahi. Dahil baon pa rin sa utang, tinanggihan ni Joey ang cosmetic surgery para tanggalin ang peklat. Dahil sa banta ni Sarmiento noong gabing iyon, hindi rin siya naglakas loob na magsumbong sa pulis. Maingat na tiningnan ni Lito ang kontrata ng pautang na pinirmahan ni Aling Nena. Ang mga probisyon tungkol sa processing fee at napakataas na interes ay nakasulat sa napakaliit na letra, nakatago sa isang sulok. Malinaw na isang patibong. Malinaw na panloloko to. Mahirap talagang hindi mabiktima. Dahil ang bahay ay parang naisangla na rin dahil sa kontrata. Ang tanging naiisip ni Joey ay humanap ng paraan para mabayaran agad ang utang. "Kain muna tayo," sabi ni Lito. "Libre ko." "Huwag na." Si Lito, na may pagkamatulungin, ay agad na hinanap ang dating manager sa gym, na nag-alok sa kanya ng trabahong paniningil, para humingi ng tulong. Mukhang naging bukas palad ang manager, nag-alok na tutulungan si Joey na mabayaran ang utang, na may simbolikong 1% interes kada araw. Pero ang kapalit, kailangang magtrabaho sina Joey at Lito para sa kanya maningil ng utang. "Depende sa performance mo, bibigyan kita ng magandang komisyon. Sa loob ng 1 taon, kailangan mong maging aso ko. Malaking oportunidad to. Kailangan po bang manakit, boss?" tanong ni Joey. "Ang kumita ng pera sa pananakit, trabaho lang yan ng mga gangster," dagdag ni Lito. Buong tapang nilang tinanggihan ang alok. "Joke lang po, Palem, boss." Habang hindi nila alam ang gagawin, hinanap sila ni Kapitan Berto, barangay captain, isang senior ni Lito sa Marines. "Punta ka dito, dali." Ang tinutulungan ni Kapitan Berto ay isang napakayamang tao na nagngangalang Don Ricardo Velasco. Nais niyang maghanap ng mapagkakatiwalaang bodyguard para sa kanyang pamangkin, mas maganda kung dating sundalo,
may mabuting pagkatao, at magaling sa martial arts. Nang malaman ni Kapitan Berto na kailangan ni Joey ng pera, sinabihan niya itong mag-apply din, para makahanap ng trabaho at maresolba ang problema. Masayang pumayag ang magkaibigan. Mabilis na nakarating ang mga papeles nila kay Don Ricardo. Mukhang nasiyahan siya kay Joey. Sa itsura pa lang, mukhang seryoso at masipag itong binata. Tungkol naman kay Lito, nakasulat sa record na minsan siyang nakipagbasag ulo sa isang grupo sa Tondo bago pumasok sa militar, at namuhay ng tahimik pagkatapos lumabas. Kinabukasan, pumunta ang magkaibigan sa lugar ng interview, isang mamahaling Japanese restaurant sa Bonifacio Global City. Ngunit sinabi ng may-ari na isa lang ang pwedeng pumasok. Sinubukan ni Lito na gamitan ng tingin ang chef, may-ari, pero mabilis siyang natalo sa oras nito. Napagtanto niyang hindi ordinaryong tao ito. Sa pribadong silid, naghihintay si Don Ricardo na may mabait na ngiti. Hindi niya itinanggi na dati siyang may-ari ng isang malaking lending company, pero ngayon ay nagbagong buhay na nagbukas ng isang bookstore at tumutulong sa kapwa. Madalas siyang magpahiram sa mga mahihirap na nangangailangan ng tulong pinansyal ng walang interes. Ang mga nagpapasalamat ay nagdadala ng mga prutas o pasalubong kapag nagbabayad. Ang kabutihan ni Don Ricardo ay minsan ding inaabuso ng mga manloloko. Ang kanyang pamangkin, si Isabel Velasco, ang tumutulong sa kanya minsan na maningil ng mga mahihirap na utang. Ito lang po ang nakuha ko, Tito. Sa totoo lang, hindi sila magkamag-anak, pero itinuturing siyang parang tunay na pamilya ni Don Ricardo. Gayunpaman, kahit magaling si Isa, babae pa rin siya at minsan ay nasusugatan kapag naniningil. Kaya nais ni Don Ricardo na kumuha ng bodyguard para protektahan siya. Si Joey, bagamat hindi magaling magsalita, ang kanyang sinseridad ang naging susi. Mukhang nasiyahan si Don Ricardo. Mukhang tahimik ang batang yan pero mabuti siyang tao. Mukhang kailangan niya talaga ng pera. Ayusin niyo na ang para sa kanya ngayong araw. Bilang pasasalamat kay Lito, inimbitahan siya ni Joey na kumain sa bahay nila kasama ang ina. Maya-maya lang, isang malaking sorpresa ang dumating. Kumatok ang driver ni Don Ricardo, si Mang Oscar. Personal niyang iniabot kay Joey ang 1,000,000 peso na cash advance na sweldo para sa 2 taon para mabayaran ang utang ng ina sa Pag-asa Lending. Niyakap ni Joey ang pera, lumuluha sa sobrang pasasalamat kay Don Ricardo. Nagsisi naman si Aling Nena dahil naapektuhan niya ang kinabukasan ng anak. Ngunit hindi siya sinisi ni Joey. Makakabangon pa rin ako pagkatapos ng 2 taon, Nay. Ang importante sa akin ay ang makasama kayo ng masaya. Salamat sa'yo, Lito. Kinabukasan, dinala ni Lito si Joey sa bookstore ni Don Ricardo sa tamang oras. Si Lito, kahit magaling magsalita, ay hindi napili bilang pangunahing bodyguard. Gayunpaman, nakiusap siya kay Don Ricardo na bigyan siya ng pagkakataong tumulong. Kayo po ang bahala, Don. Salamat po. Sinabi ni Don Ricardo na para maging opisyal ang trabaho, kailangang pumayag ang pamangkin niyang si Isa. Malaki ang tiwala niya kay Joey, binigyan pa niya sila ng ATM card na walang password para magamit sa mga gastusin sa trabaho. Pagkatapos, pumunta sila sa apartment ni Isa para hintayin siya. Natigilan si Joey nang makita ang litrato ni Isa, siya pala ang babaeng nakaitim na muntik na niyang mahuli noon. Sunod, napansin ni Lito na ang silid ay mukhang library pero ang mga estante ay puno pala ng cash. Habang namamangha si Lito sa silid na naglalaman ng 100,000 peso, nag-aalala naman si Joey. Natatakot siyang hindi siya tatanggapin ni Isa dahil sa nangyari dati. Gaya ng inaasahan, kahit anong galing ni Lito magsalita, malamig pa rin ang tugon ni Isa, na sanay kumilos mag-isa, hindi ko kailangan. Kahit kailan hindi ko kakailanganin. Lumayas kayo. Pero sabi ni Don Ricardo pwede kaming magstay dito, umalis na kayo sabi. Hindi tulad ni Lito na galit na lumabas, lumuhad si Joey.
Nagamit na niya ang pera para pambayad utang. Kung hindi siya matanggap sa trabaho, hindi niya alam kung saan kukunin ang ipambabayad kay Don Ricardo. Si Isa, nang marinig ang paliwanag ni Lito, at marahil ay nakilala na rin si Joey, lumambat ang ekspresyon. Tumayo ka dyan. Kumain muna tayo. Masarap na hamburger. Oh. Ikinwento rin ni Isa ang tungkol sa kasong iniimbestigahan niya, si Mang Celso. Nagsinungaling itong may malubhang sakit ang ina para makahiram ng 500,000 peso kay Don Ricardo, tapos ay naglaho. Kamakailan, nalaman ni Isa na nagpapanggap itong taong grasa at namamaalamos malapit sa Baclaran Church, habang nagnanakaw ng mga ID ng mga tunay na palaboy para gamitin sa pagpaparehistro ng mga pekeng kumpanya at iligal na pangangalap ng pondo. Sa mas malalim na imbestigasyon, natuklasan niyang konektado si Mang Celso sa isang taong nakilala na ni Joey, walang iba kundi si Ramon de la Cruz. Inatasan ni Isa sina Joey at Lito na subaybayan ang grupo ni Mang Celso. Ano man ang mangyari, huwag na huwag kayong makikialam, kundi masisira ang plano. Kaya't lihim nilang sinundan ang 3 lalaking nakadisguise. Boss, okay ba yan? Hanap tayo ng hindi palasing. Kitang-kita nila kung paano ninakaw ng mga ito ang ID ng isang natutulog na taong grasa. Nang mapansin sila at isiniwalat ng isang matandang lalaki, binugbog nila ito. Kahit alam nilang pinagbilinan sila ni Isa na huwag makialam, ang konsensya ng 2 dating sundalo ay nag-uudyok sa kanilang kumilos. Pero si Joey, dahil sa kanyang kabutihang loob, ay kumilos pa rin. Pinalaki mo ang gulo. Buhay ng tao ang pinag-uusapan dito. Tulad ng inaasahan, nagalit ng husto si Isa Velasco nang malaman ang nangyari. Paano na to? Paano na? Nakakahiya. Sa pamamagitan ng diplomasya ni Lito Santos, nakakuha sila ng 5 minuto para makausap si Isa. Ayusin lang natin ang pakikitungo natin. Mag-sorry tayo agad, sabihin nating susunod na tayo, huwag na siyang magalit. Hindi na tayo pwedeng magtrabaho ng magkasama, galit na sabi ni Isa. Ang plano ko ay tahimik na sundan si Mang Celso para makakuha ng ebidensya. Yung ganoong klaseng pagbabalat kayo, kung ako yun, kahit 100 metro ang layo, makikilala ko pa rin. Susunod na po kami, huwag na kayong magalit. Ipinakita ni Joey kay Isa ang mahabang peklat sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na kaya siya nakialam ay dahil ayaw niyang maging kasing sama at walang pakialam tulad ng mga tagapag-asa lendeng. Dahil sa mga tapat na salitang ito, humupa ang galit ni Isa at pinatawad sila. 10:00 ng umaga bukas, sa opisina ko. Sabi ko na nga ba. Nakahinga ng maluwag si Lito. Hindi nagkamali si Isa, mabilis na isinumbong ni Mang Celso kay Ramon de la Cruz na sinusundan siya. Nagalit si Ramon at agad na pinuntahan ang bookstore ayon sa itinuro ni Mang Celso. Sa kabutihang palad, nakita agad ni Isa ang kanilang pagdating sa CCTV. Mabilis niyang pinatay ang mga ilaw, isinara ng mahigpit ang roll-up door, at nagtago sa loob kasama sina Joey at Lito. Inutusan ng tusong si Ramon si Mang Celso na sipain ng malakas ang roll-up door. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Patunay na matibay ito. Kailangan ng heavy equipment para masira to, bulong ni Ramon. Sumenyas siyang umalis na sila. Nang makaalis na ang grupo ni Ramon, saka lamang nakahinga ng maluwag ang 3 sa loob. Kung paano sila natunton sa bookstore, hula ni Joey ay noong nakikipagbuno siya sa mga tauhan ni Mang Celso sa Baclaran, ang suot niyang sombrero ay ang sombrerong isinuot ni Isa ilang araw na ang nakalipas. Ang pagsipa naman sa pinto ay para subukan ang tibay nito. Dumating na rin si Don Ricardo Velasco matapos malaman ang balita. Nang marinig ang buong kwento, nadismaya siya kay Isa dahil sa padalos-dalos na kilos. Pero sumagot agad si Isa, mas dismayado po ako sa inyo, Tito. Isang utos nyo lang sa mga tao nyo, tapos na sana si Mang Celso at pati si Ramon. Pinakita niya kay Don Ricardo ang peklat ni Joey, diretsahang sinabi na kung hindi parurusahan ang masasamang tao, mas marami pang mabubuting tulad ni Joey ang masasaktan nila.
Yung perang pinapahiram nyo sa mahihirap, tito, sa bulsa lang din ng masasama mapupunta. Nang idagdag ni Joey na ang sumugat sa kanya, si Miguel Sarmiento, ay may katulad ding mahabang peklat sa kaliwang pisngi, natigilan si Don Ricardo, may naalala sa nakaraan. Pakialam mo nga para kay tito, apo, kung ang presidente ng Pag-asa Lending ay si Miguel Sarmiento nga ba? Samantala, si Miguel Sarmiento ay abala sa kanyang plano. Ang casino complex ay panakip-butas lamang. Ang tunay niyang layunin ay lihim na kunan ng video ang mga opisyal at mayayaman na ilegal na nagsusugal, gamitin ito para mangikil, at kung kinakailangan, ibigay ang ebidensya sa pulis. Kapag bumagsak na ang reputasyon at halaga ng hotel, kung saan itatayo ang kasino, bibilhin niya ito sa napakamurang halaga. Ngunit habang nagpapakasaya si Sarmiento sa kanyang plano, ang may-ari ng hotel, isang mayamang tagapagmana na si Paulo Say, ay dumating kasama ang pinsan niyang si Police Captain de la Cruz. Mukhang nanggugulo. Kuya, kapag nalasing ako at nanggulo, awatin mo ako ha, sabi ni Paulo sa pinsan. Ikukulong kita agad, pabirong sagot ni Kapitan de la Cruz. Matapos ang ilang tagay, lumabas ang kayabangan ni Paulo. Pinagtawanan niya si Sarmiento, sinabing hindi ito karapat-dapat na makipag-partner sa malaking proyekto. Ikaw ba yung tipo na kapag dehado, tatahimik na lang? Ganyan ba kayo tinuruan sa tondo? Bagamat makapangyarihan si Sarmiento, umiiwas siyang direktang makabangga ng pulis. Pero pagdating sa mga tusong plano, walang inaatrasan si Sarmiento. Sinensyasan niya ang kanyang kanang kamay, si Marco Santos, isang dating police cadet, na hanapan ng butas si Paulo Say. Napakabisa ng plano ni Marco. Nag-set up siya ng maliit na insidente para palabasin si Paulo sa party. Yung kotseng sinabi kanina, pumasok na sa parking. Sige, pupuntahan ko lang saglit, Presidente Sarmiento. Mabilis na hinarang ng grupo ng mga matitipunong lalaki si Paulo Say sa isang tahimik na lugar. Kakasimula palang magsalita ay pinagsusuntok na siya. Nang dumating si Marco, bagbog sarado na si Paulo. Akala mo dahil pulisyang pinsan mo, matatakot na si Presidente Sarmiento sa'yo. Sigaw ng isang gun. Tama na po. Alam ko nang mali ako. Patawarin niyo na po ako, sa ilalim ng pananakot, napilitan si Paulo na maghubad para sa kaiyahiyang video. Natuwa si Sarmiento nang matanggap ang video, hanga sa galing ni Marco. Ang mga ganitong klaseng video na pwedeng ipang-blackmail, may isang USB pa siyang puno nito sa kanyang safe. Sa kabilang banda, nakumpirma ni Don Ricardo na si Miguel Sarmiento nga ang nasa likod ng Pag-asa Lending. Maraming taon na ang nakalipas, si Sarmiento ay isa lamang niyang maniningil. Si Don Ricardo noon ang kinikilalang hari ng mga nagpapautang sa Maynila, ngunit isang araw, bigla niyang inanunsyong isasara na ang kumpanya at tatalikod na sa mundong iyon. Hindi niya akalaing ito ang magbibigay ng ideya kay Sarmiento na agawin ang kanyang trono. Isang gabi, inutusan ni Sarmiento si Benjo Aguilar na magdala ng locksmith para pasukin ang dating opisina ni Don Ricardo. Mabuti na lang at napansin ni Mang Oscar, driver, bodyguard, sa security room ang nangyayari sa CCTV. Mukhang may pumasok sa opisina. Ilan sila? Parang dalawa. Agad na nagmaneho si Don Ricardo papunta sa opisina, hiniram pa ang batuta ni Mang Oscar. Sa loob ng opisina, abala pa rin ang grupo ni Benjo Aguilar sa pagwasak ng Caja de Hierro para makuha ang pinakamaraming cash hanggat maaari. Nagpang-abot silang tatlo, Don Ricardo, Benjo, Sarmiento, sa dilim. Paano ka nakapasok dito? Si Don Ricardo noon ay malakas pa, madali niyang napasuko si Benjo. Ngunit habang tinatanong niya kung sino ang nagutos, tinraidor siya ni Sarmiento mula sa likuran gamit ang isang matigas na bagay. Ang kaliwang pisngi naman ni Sarmiento ay nasugatan din sa gitna ng gulo, marahil ng maliit na kutsilyong laging dala ni Don Ricardo noon, na nag-iwan ng permanenteng peklat. Ngunit isa laban sa dalawa, na may kasama pang mga tauhan si Benjo. Natalo si Don Ricardo,
Binugbog ng husto at walang awang inihagis ni Benjo Aguilar palabas ng bintana mula sa mataas na palapag. Himalang nabuhay siya, ngunit mula noon ay naging baldado na siya, hirap maglakad, kailangan ng tungkod. Kinuha ni Sarmiento ang lahat ng pera sa kaha, pagkatapos ay sinunog ang opisina para walang ebidensya. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ni Don Ricardo na halungkatin pa ni Isa ang mapanganib na nakaraan. Napag-isipan ko na, malungkot na sabi ni Don Ricardo kay Isa. Hindi tayo titigilan ng mga yun. Isara na rin natin itong bookstore. Matanda na si Tito, pagod na. Wala na akong lakas at tapang na lumaban pa sa kanila. Iiwan ko na sa iyo ang lahat, magpapahinga na lang si Tito. Sa ibang lugar, halos lahat ng perang ninakaw ni Sarmiento kay Don Ricardo ay ginawa na niyang purong ginto. Plano niya, kapag nagkagulo sa Pilipinas, dadalhin niya ang ginto sa Vietnam para magsimula ulit. Sapat na tong ginto para mabuhay tayong parang hari doon, sabi ni Sarmiento kay Benjo Aguilar. Lahat ibibigay ko sa'yo. Sa'yo lang ako aasa, Benjo. Ang grupo ni Isa, Joey, at Lito, matapos mag-usap, ay nagdesisyong si Mang Celso pa rin ang puntiryahin para makakuha ng mas malaking lead. Ngunit nang palihim silang magmaneho papalapit sa tinitirhan nito pagsapit ng gabi, naunahan sila ng mga lookout ni Mang Celso. Huminto ang kotse, pero walang bumaba. Nandito na sila. Ituloy ang plano. Mabilis na nagkunwaring umaalis ang grupo ni Mang Celso. Hindi alam ni Isa na patibong ito, kaya sinundan pa rin nila. Bumaba sina Joey at Lito, sinundan si Mang Celso papasok sa isang LRT/MRT station. Agad silang sinalubong ng isang grupo ng mga lalaking may dalang mga pamalo at tubo mula sa magkabilang direksyon. Wala nang atrasan, kailangang lumaban ng dalawang martial artist. Si Ramon de la Cruz, na nagbibigay ng utos sa malayo gamit ang radyo, nang marinig na kasama si Joey sa grupo, ay agad inutusan si Mang Celso na dalhin ang mga tao nito sa bahay ni Aling Nena Reyes. Samantala, sa istasyon ng tren, nagsimula na ang matinding bakbakan. Si Isa, na nasa labas para magbigay suporta, matapos matanggap ang tawag ni Lito at may paalam agad kay Don Ricardo ang sitwasyon, ay mabilis na kinuha ang kanyang batuta at taser, at sumugod sa loob para tumulong. Nagtulungan ang tatlo at sa huli ay napatumba nila ang mahigit 10 guns. Kasabay nito, kakaladkad pa lang ni Mang Celso si Aling Nena palabas ng bahay nang harangin sila ng isang misteryosong lalaki. Matapos madaling mapatamba ang dalawang kasama ni Mang Celso, hinabol ng lalaki si Mang Celso, na sa sobrang takot ay binitawan si Aling Nena at tumakbo palayo. Nang masigurong ligtas si Aling Nena, binalikan ng lalaki si Mang Celso para turuan ng leksyon. Tumahimik ka, bata. Lumalabas na si Don Ricardo, matapos matanggap ang tawag ni Isa, ay nahulaan agad na gagawa ng masama ng grupo ni Sarmiento si Aling Nena. Kaya ipinadala niya agad ang may-ari ng sushi restaurant, si Master Kenji Tanaka, para sumaklolo. Si Master Kenji pala ang isa sa pinakamagagaling na tauhan ni Don Ricardo noon. Si Kapitan Berto naman, na pinapunta rin ni Don Ricardo sa istasyon ng tren, ay dumating nang tapos na ang laban. Naayos na ni Isa, Joey, at Lito ang mga kalaban. Dinala ni Don Ricardo si Aling Nena sa isa niyang ligtas na lugar. Nang magkatipon na silang lahat, seryosong nagsalita si Don Ricardo, hindi na ito kaya ng kayong tatlo lang. Para matapos ang gulong ito, kailangang may mawala. Alam na nila ang address ni Joey, delikado nang bumalik doon. Napabuntong hininga siya, si Sarmiento naman, matagal na niya akong gustong ipapatay, ay patamba. Kung hindi na uobra ang pagtatago, kailangan na nating singilin pati ang mga lumang utang. Lumalabas na noon, hindi lang inagaw ni Sarmiento ang yaman ni Don Ricardo, kundi tinangkarin niyang iligpit ang iba pang mga kasamahang tumiwalag kasama niya. Ngunit ang dalawang pinakamahalaga, bukod kay Don Ricardo na nabuhay pero nabaldado, ay nakatakas, si Master Kenji Tanaka, ang may-ari ng sushi restaurant, at si Mang Dante,
isa pang dating pinagkakatiwalaang tauhan na hindi pa alam kung nasaan. Sa ospital, marahil kung saan dinala ang mga nasugatang goons, nang nanginginig na inilarawan ni Mang Celso ang taong bumugbog sa kanya, gamit ang teknik na parang sa sushi knife, agad na naintindihan ni Sarmiento. Si Mang Dante iyon, ang isa pang nakatakas noon. Nagngit-ngit si Sarmiento, ako na ang bahala sa labas. Bantayan mo lang ang proyekto sa kasino. Malaking tulong na yun, sabi niya kay Marco Santos. Ayon kay Celso, mayroon pang hindi bababa sa 5 bilyong piso na cash si Don Ricardo. Kapag nakuha natin yun, tuloy-tuloy na ang kasino. Magaling. Bagamat kilala ni Sarmiento ang mga dati niyang kasama, hindi naman natutulog sa pansitan sina Master Kenji at Mang Dante. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka na kasing gwapo ng dati, marahil ay biruan nila nang magkita ulit. Mabilis nilang inalam ang mga detalye tungkol sa mga kasalukuyang pangunahing tauhan ni Sarmiento. Sa kabilang dako, ang grupo ni Naisa, Joey, at Lito, sa utos ni Don Ricardo, ay lihim na inililipat ang lahat ng natitirang cash mula sa bookstore. May kariton ba? Nasa bodega sa ibaba, ngunit, habang bumababa sina Joey at Lito para kunin ang kariton, pumasok si Benjo Aguilar na nag-aabang pala. Nahalatang may masamang balak ito, naghanda agad ang dalawa. Bakit ka naghuhubad? Tanong ni Lito kay Joey. Mainit makipaglaban ng hindi naghuhubad, sagot ni Joey. Sugod na. Sige. Si Benjo ang taong kayang mag-isang ihagis si Don Ricardo pababa ng bintana, kaya kahit magtulungan sina Lito at Joey, nahirapan pa rin sila ng husto. Samantala, nakita rin ni Isa sa CCTV sa itaas ang nangyayari. Habang pababa siya para tumulong, tinambangan siya ni Marco Santos, na nakatakas na pala. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Isa, naiwasan niya ang unang atake at nakatakas. Nang makitang hinahabol siya ni Marco, napilitan siyang lumaban. Ginamit ni Isa ang kanyang liksi, nahanap ang susi ng posas ni Marco, o posas niya mismo, at matapos makawala, kung nahuli man, ay mabilis niyang naiposasan si Marco sa isang matibay na tubo sa bodega. Nang makita ni Joey na muntik nang mapuruhan ng pala si Lito ni Benjo, nagdilim ang kanyang paningin, sunod-sunod niyang sinuntok si Benjo hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinailangan pa siyang awatin ni Lito. Habang tinatalian nila ng cable si Benjo, dumating si Isa. Nang makuha na nila ang kariton at makaakyat, wala na si Marco Santos, nakawala na ito. Nakabalik na pala si Marco sa kanyang sasakyan at nagre-report kay Sarmiento sa telepono, hindi ko makontak si Benjo. Malubha rin ang tama ko sa mukha at labi. Kailangan ko munang pumunta sa klinik. Gago ba to? Gusto mo na bang mamatay? Sigaw ni Sarmiento sa telepono. Gusto mo bang ikaw ang unahin kong ipapatay, ay patambo bago sila? Walang nagawa si Marco kundi manatili sa lugar at maghintay ng backup. Nailipat na ang lahat ng pera mula sa bookstore papunta sa isang malaking van. Hahabulin na sana ni Naisa, Joey, at Lito nang dumating ang mga tauhan ni Sarmiento, na itinuro ni Marco. Nagsimula ang isang makapigil hiningang car chase sa mga kalsada ng Maynila. Tawagan mo si Joey. Kailangan dikit lang tayo. Bilisan mo, sigaw ni Isa sa radyo. Dahil mabigat ang van ni Joey dala ng pera, nahihirapan silang makatakas. Ngunit dahil sa galing magmaneho ni Isa, nagawa niyang i-disable ang kotse ni Marco, o ng backup, pansamantalang naharangan ang daan. Pero hindi basta-basta sumusuko ang mga tauhan ni Sarmiento para sa 5 bilyong piso. Napalibutan sila. Wala nang pagpipilian si Isa kundi gumawa ng mapanganib na maniobra. Sa gitna ng kaguluhan, nasira ng tuluyan ang kotse ni Isa. Napilitan sina Isa at Lito na dalhin ang ilang pinakamahalagang bag, kahon, marahil konting ginto o dokumento, at tumakbo papunta sa van ni Joey na naghihintay di kalayuan. Mabilis na itinapon ni Joey ang ilang kahon ng pera palabas para magkaroon ng espasyo. Sa huli, dahil hindi na kayang dalhin lahat, naiwan ang malaking bahagi ng cash sa sirang kotse.
Ilang saglit bago sila maabutin, matagumpay na nakasakay sina Isa at Lito sa van ni Joey at nakatakas. Sa kabilang linya, si Don Ricardo, matapos malaman ang balita at masigurong hindi malubhang nasaktan ang tatlo, ay bahagyang nakahinga ng maluwag, kahit pa nawala ang pera. Kumusta kayo? Ano man ang nangyari, bukas pumunta kayo sa restaurant. Nawala ko po ang pera, Tito. Pasensya na po, puno ng pagsisising sabi ni Isa. Ang importante, sigurado ka bang hindi ka nasaktan? Tanong ulit ni Don Ricardo, mas inaalala ang kanilang kaligtasan. Opo, Tito. Ngunit ang mga kalupitan ni Miguel Sarmiento sa mga nakaraang taon ay hindi na makayanan pa ni Don Ricardo Velasco. Nagpasya siyang gumanti agad. Inutusan niya si Master Kenji Tanaka na sundan si Benjo Aguilar na sugatan, matapos makipaglaban kina Joey at Lito, na dinadala sa ospital, at sabayan ito ng motorsiklo para matukoy kung saang ospital, Makati Medical Center, madalas dalhin ni Sarmiento ang kanyang mga tao. Bagamat hindi gaanong malubha ang mga pinsala ni Benjo, maliban sa mga pasa at posibleng bahagyang pinsala sa eardrum, nahulaan pa rin ng tusong si Sarmiento ang plano. Iniwan nila si Benjo doon hindi dahil abala sila sa paglipat ng pera kaya wala silang oras sa kanya. Siguradong gagawa ng paraan ang mga yun para saktan ako gamit si Benjo. Marco, magpadala ka pa ng mga tao para magbantay ng mahigpit sa Makati Med, pasuotan mo sila ng damit ng pasyente o staff, ihalo mo sa karamihan, magdala sila ng gamit, armas. Si Sarmiento, na minsan ding sinanay ni Don Ricardo, ay nahulaan din na marahil ay naimbestigahan na ng kalaban ang tungkol kay Ramon de la Cruz. Kaya inutusan din niya si Marco Santos na palihim ding subaybayan si Ramon. Pati ang posibilidad na ipadala ni Don Ricardo si Master Kenji, na kilala sa galing sa motorsiklo, para sumubaybay ay nahulaan din niya. Dahil sa mahusay na ipinakita ni na Isa, Joey, at Lito, labis na nasiyahan si Don Ricardo, lalo na kay Joey. Napansin din niyang simula nang makilala ni Isa ang dalawa, naging mas masayahin ito. Subalit, ayaw na ni Don Ricardo na masangkot pa ang tatlong kabataan sa madugong labanang ito. Sinabihan niya si Joey na dalhin ang ina nitong si Aling Nena sa Palawan para magtayo ng maliit na kapehan, at siya na ang bahala sa lahat ng gastos. Gusto ko pong tumulong, Tito, mariing sabi ni Joey. Hanggat hindi nahuhuli si Sarmiento. Malaki na ang naitulong mo, iho. Hindi po, gusto ko pong tumulong hanggang sa huli. Nagpunta ang grupo sa sushi restaurant ni Master Kenji. Ang husay niya sa kutsilyo ay hindi lang sa labanan kamangha-mangha, kundi pati sa paggawa ng sushi na nagpapasabog sa panlasa ng lahat. Tungkol sa susunod na plano, matapos mag-usap ang grupo, Don Ricardo, Kenji, Mang Dante na dumating na rin, Isa, Joey, Lito, napagdesisyonan nilang hatiin ang puwersa sa dalawa. Ang unang grupo, sa pamumuno ni Master Kenji na pinakamabilis kumilos, kasama si Isa, ang haarang at magliligpit sa kanang kamay ni Sarmiento na si Ramon de la Cruz. Pagkatapos magtagumpay, saka palang ipapaalam sa ikalawang grupo. Ang ikalawang grupo, sa pamumuno ni Mang Dante kasama ang dalawang batang mandirigma na sina Joey at Lito, ang papasok sa ospital, Makati Med, para dakpin ng buhay si Marco Santos. Ang dahilan, si Marco ay dating pulis, maaaring hindi lubos ang katapatan kay Sarmiento, at napilitan lamang sumunod dahil sa katusuhan at kalupitan nito. Umaasa silang makakakuha ng mahalagang impormasyon mula kay Marco. Ang grupo naming Marines, siguradong malaki ang maitutulong, excited na sabi ni Lito. Napangiti si Mang Dante, dati rin akong Marine, bata. Kung ganoon, sir na po ang itatawag ko sa inyo. Akmang say saludo si Lito. Umupo ka nga, salot, biro ni Mang Dante. Ako'y nakamotorsiklo, kaya kahit matalo, mabilis akong makakatakas, sabi ni Kenji. Mabilis din ang scooter ko, hirit ni Isa. Tiningnan siya ni Kenji, wala akong sinabi. Bago kumilos, pumili sina Master Kenji at Isa ng isang malakas na sports car na gamay ni Isa.
Tinuruan din siya ni Kenji ng ilang teknik sa offensiba at depensibang pagmamaneho. Perpekto. Tinuruan naman ni Mang Dante sina Joey at Lito kung paano gamitin ang ordinaryong kutsilyo bilang epektibong sandata, lalo na ang tamang hawak para hindi madulas at paano ito isabay sa kanilang mga suntok. Ang ganitong hawak sa kutsilyo, ibig sabihin, may alam to, paliwanag ni Mang Dante sa isang partikular na hawak. Nang handa na ang lahat, nagsimula na ang operasyon. Sa sasakyan, binili ng mabuti ni Mang Dante sina Joey at Lito. Pagpasok niya sa ospital, kapag nagbigay siya ng hudyat na tumakas, maaaring isang lihim na senadoryas, kailangang umalis agad sila nang walang pag-aalinlangan. Siya na ang bahala sa loob. Malinaw na handa si Mang Dante sa pinakamasamang mangyayari. Sa panig ni isa, nang makita niya ang sasakyan ni Ramon de la Cruz na pumasok sa isang tahimik na lugar, posibleng underground parking, agad niyang sinabihan si Kenji. Mag-isang pumasok si Kenji sa paradahan gamit ang motorsiklo. Plano niyang isang saksak lang ay tapos na si Ramon paglabas nito ng kotse. Nagtagumpay ang plano, ngunit nang paalis na si Kenji, binangga siya ng sasakyan ng mga tauhan ni Ramon, na nakaabang na pala. Sumunod ang isang matinding rambulan. Mabuti na lang at dumating agad si isa para sumuporta. Sa tulong niya, nakatakas ang sugatang si Kenji. Matagumpay silang nakaalis. Si Mang Dante, matapos matanggap ang balita ng tagumpay ni Kenji, bago ito inatake, ay bumaba na rin ng sasakyan para simulan ang plano sa Makati Medical Center. Sakto namang nakita niya si Marco Santos na pumasok sa hagdanan. Agad silang sumunod, ngunit napansin pa rin sila ng mga tauhan ni Sarmiento, na nagpanggap na staff ng ospital, na nagbabantay doon. Sina Joey at Lito ang humarap sa mga humahabol na tauhan. Diretsong sinugod ni Mang Dante si Marco Santos at pinatulog ito gamit ang isang mabilis na tira. Matapos ang misyon, dinala nila si Marco sa isang ligtas na bodega na naihanda na. Kumuha kayo ng tubig na may asin, utos ni Mang Dante. Ito na siguro. Nakahanap si Joey ng malaking supot ng asin. Saan ang tubig? May gripo sa baba. Habang tinatalian ng dalawang nakatatanda, dumating na rin si Kenji. Kahit sugatan, si Marco, tumawag si Don Ricardo, 5 minuto pa, darating na si Tito. Sabihan mo si isa at ang dalawang bata na magbantay sa tabi. Ibuhos. Gaano karami? Tanong ni Lito. Ayon sa bilin ng mga nakatatanda, nakagawa ang 3 kabataan ng isang timbang tubig na may maraming asin. Opisyal nang nagsimula ang interogasyon. Hindi malinaw kung ano ang layunin ni Don Ricardo, pero pinaiwan niya ang 3 kabataan para masaksihan ito. Ang marahas na paraan ng pagtatanong, paggamit ng tubig asin sa sugat o pagpapainom nito, ay hindi kinaya ni isa, napatalikod siya. Sinabi sa kanya ni Don Ricardo na malamang ay hindi na siya makakaligtas sa huling laban. Kailangan niyang turuan si isa kung paano harapin ang mga taong kasing sama ni Sarmiento sa limitadong panahong natitira. Bumaling siya kay Joey. Joey, mapoprotektahan mo ba sila? Ako po ang bahala hanggang sa huli, Don Ricardo, matatag na sagot ni Joey. Para manalo laban sa ganyang kalakas na kalaban, tiningnan ni Don Ricardo silang 3, kung wala kayong tiwala sa sarili nyo at sa kasama nyo, babagsak kayo agad. Si Marco Santos sa loob ng bodega ay bagbog sarado na. Kahit tikom pa rin ang bibig, ginamit ni Don Ricardo, na eksperto sa psychological warfare, ang kanyang mga alas. Inisa-isa niya ang mga planong pagtakas na malamang ay inihanda ni Marco. Pagkatapos, tinanggalan niya ito ng pag-asa. Kukunan kita ng litrato ngayon, ipapadala ko kay Sarmiento. Sasabihin kong nagsalita ka na. Titigil na si Sarmiento sa paghahanap sa'yo, pero magpapadala siya ng mga aso, para linisin ka. Para sa kanya, pinakaligtas kung mawala ka na. Matapos mangako si Don Ricardo na kapag bumagsak ang pag-asa lendeng ni Sarmiento, hindi na kailangang mag-alala ni Marco sa kanyang buhay. Sa wakas, si Marco, na alam ang kalupitan at pagiging paranoid ni Sarmiento, ay sumuko na. Matapos timbangin ang mga bagay-bagay,
Ang taong laging inuuna ang sariling interes tulad ni Marco ay ibinunyag na ang lahat ng taktika, plano, at puwersa ni Sarmiento. Ikinwento rin niya ang nangyari kay Paulo Say, at ang tungkol sa safe ni Sarmiento na naglalaman ng mga sensitibong video ng mahigit 50 kilalang tao. Smart safe yun galing Germany. Kailangan ng ugat sa kanang kamay ni Sarmiento para mabuksan. Kapag nagkaproblema, pwedeng i-activate ang self-destruct gamit ang telepono. Samantala, si Sarmiento, matapos malaman ang nangyari kay Ramon at ang pagkawala ni Marco, ay agad pumunta sa ospital. Ngunit ang nakita lang sa CCTV ay ang pagdukot kay Marco ng 3 tao, hindi makilala, malapit sa hagdanan. Walang CCTV sa loob ng hagdanan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob. Kumusta si Ramon? Tanong ni Sarmiento. Hindi pa rin po nagigising, boss. Hanapin niyo ang management ng mga kalapit na building. Kausapin niyo. Kailangan nating malaman ang plaka ng sasakyan ng umatake kay Ramon, galit na utos ni Sarmiento. Dahil wala na si Marco Santos para magbigay ng impormasyon mula sa loob, si Kapitan de la Cruz, pinsan ni Paulo Say, ang naging target ni Sarmiento. Ibigay mo sa akin ang telepono. Tinawagan ni Sarmiento ang kapitan. Binigyan niya ito ng 5 oras para alamin ang kinaroroonan ng nagmomotorsiklo, si Kenji. Ang paraan para pilitin siyang sumunod ay simple lang, kapag hindi mo nahanap sa loob ng 5 oras, ipapakalat ko sa internet ang nakakahiyang video ng kapatid mo. Kapag gumawa ka ng kahit anong kalokohan, ipapakalat ko pa rin. Kawawang magkapatid na Say, hawak na sila sa leeg ni Sarmiento. Agad bumalik si Kapitan de la Cruz sa presinto, sinimulang halongkatin ang lahat ng CCTV sa lungsod. Si Paulo Say naman ay nagmamakaawa sa pinsan na magtagumpay ito, ayaw niyang masira ang buhay niya. Akala mo ba hahayaan kong makalusot ang gagawng yun na nanggago sa pamilya natin? Huwag kang mag-alala, pag-alo ni De La Cruz sa kapatid. Kuya, tiwala ako sa'yo. Samantala, masaya si Don Ricardo dahil sa tagumpay ng unang operasyon. Nangako siyang pagkatapos ng lahat, kapag nabawi na niya ang perang ninakaw ni Sarmiento, ililibot niya sa mundo sina Isa, Joey, at Lito. Sina Joey at Lito naman ay hindi pa rin makapaniwala at nasusuklem sa mga karumal-dumal na plano ni Sarmiento. Basta kumita lang ng pera, gagawin niya lahat, bulong ni Lito. Hindi ka kikita ng ganyang kalaki kung susunod ka sa batas, mapait na sabi ni Joey. Nakakatakot talaga, buntong hininga ni Don Ricardo. Minsan, pinipilit tayo ng lipunan na uminom ng mapapait na alak, iinumin niyo ba? Tiningnan niya ang 2 binata. Hindi pa kayo nalalasing kahit minsan. Iniisip na malamang ay puspusan na ang paghahanda ni Sarmiento para sa huling laban. Sinabi ni Don Ricardo na ang kailangan nilang gawin ngayon ay mabilis na makuha ang USB drive sa safe, para gawing kakampi nila ang mga kaaway ni Sarmiento. Dahil sa matagumpay na unang operasyon, naging mataas ang kumpiyansa ng lahat para sa mga susunod na hakbang. Kaya't nag-inuman sila para mag-celebrate, maliban kay Joey. Kung mahina ang tolerance, huwag nang magpanggap, biro ni Kenji kay Lito na medyo tinatamaan na. Pagod tayong lahat ngayon. Oo, umuwi na kayo ng maaga para makapagpahinga. Magandang gabi po, Tito, Sir Kenji, Sir Dante. Nang makauwi na ang lahat, sa unang pagkakataon ay nagtapat si Don Ricardo ng kanyang saloobin kay Joey. Lumalabas na ang dahilan kung bakit niya binuwag ang kumpanya noon ay dahil sa mga gawain ni Sarmiento na palala ng palala. Marami siyang tinulungang mahihirap noon na pinahiram ng walang kondisyon. Ngunit lingid sa kaalaman niya, ginamit ni Sarmiento ang pangalan niya para maningil ng kung ano-anong bayarin, na nagtulak sa mga taong iyon sa desperasyon. Kabilang dito ang ama ni Isa Velasco, maaaring hindi nakabayad at tinakat ni Sarmiento hanggang sa mapahamak. Ang matinding guilt na iyon ang nagtulak kay Don Ricardo na hanapin at kupkupin si Isa. Kaibigan siya, ng papa ko, sabi noon ni Isa kay Joey tungkol kay Don Ricardo. Daddy,
Maaaring tawag ni isa kay Don Ricardo kapag sila lang. Ilang taon nang nabubuhay si Don Ricardo sa pagsisisi. Ang taong tunay na masama ay hindi nakakaramdam ng pagsisisi, Don Ricardo, sabi ni Joey. Ang alam lang nila ay mang-api ng mas mahihina sa kanila. Magtutulungan po tayo, mahuhuli natin si Sarmiento. Balang araw, tiningnan ni Don Ricardo si Joey ng may pagmamahal, ipagbubukas kita ng boxing gym. Sa ikalawang palapag, pwedeng magtayo ang nanay mo ng kapihan. Ako po ang dapat magpasalamat, Tito. Nakikita ko sa iyo ang sigla ng kabataan at ang katapatan, Joey. Sa kabilang banda, dahil sa sipag at pressure, natuntun din ni Kapitan De La Cruz ang address ng bahay at sushi restaurant ni Master Kenji Tanaka, ang huling lugar kung saan nakita ang motorsiklo nito sa CCTV. Si Sarmiento naman, na nawalan ng dalawang importanteng tauhan, si Ramon ay comatose, si Marco ay bihag, ay handang-handa na sa kanyang ganti. Dala ang mahigit 100 armadong tauhan, dumiretso siya sa lugar ng bahay at sushi restaurant ni Master Kenji. Kasabay nito, natuklasan na rin niya ang lugar kung saan tinanong si Marco, marahil may iniwang bakas si Marco o dahil sa investigasyon. Naghihinala siyang nagsalita na nga si Marco. Isang grupo ng tauhan ni Sarmiento ang naghahalughog sa bahay ni Kenji, base sa address sa ID. Kumatok sila sa pinto at nagpanggap na kapitbahay sa ibaba. Sino yan? Tanong ng buntis na asawa ni Kenji. Tumutulo po ang kisame namin, pwede po bang petangnan? Sino daw? Tanong ni Kenji sa asawa. Yung taga-baba raw, tumutulo daw ang kisame nila. Agad nakutuban ni Kenji na may mali. Hinailan niya ang asawa papasok sa kwarto. Tumawag ka agad ng pulis. Huwag na huwag kang lalabas. Kinandado niya ang pinto ng kwarto, habang naghahanda sa pakikipaglaban. Ngunit hindi kaya ng isang tigre ang isang kawan ng lobo. Nang bumagsak ang sugatang si Kenji, sakalang pumasok si Sarmiento. Tinanong niya kung nasaan si Don Ricardo at ang iba pa. Nang hindi magsalita si Kenji, o sinadyang magsinungaling, sinenyasan ni Sarmiento ang mga tauhan na, iligpit, na silang mag-asawa. Mula sa impormasyon sa bahay ni Kenji o sa mga tauhang nagmamanman, nalaman ni Sarmiento ang address ng sushi restaurant. Kinaumagahan, ang lahat sa villa ni Don Ricardo ay hindi pa alam ang panganib na paparating. Si Mang Dante, pagkatapos mag-almusal, ay papunta na sa sushi restaurant, hindi alam na ang kanyang assistant, na naiwan sa tindahan, ay pinatay na. Pagkatapos niyang magbihis ng pang-chef, biglang lumitaw si Sarmiento kasama ang kanyang mga tauhan. Paano ka nakarating dito? Gulat na tanong ni Mang Dante. Sinabi sa akin ni Kenji Tanaka, walang kagatol-gatol na pagsisinungaling ni Sarmiento. Iipinapatay mo na sila. Nanggigigil na tanong ni Mang Dante. Si Sarmiento ay armado mula ulo hanggang paa, kasama pa ang napakaraming tauhan, kaya kahit lumaban ng buong tapang si Mang Dante, hindi niya ito nakayanan. Sa huli, bumagsak si Mang Dante sa kamay ng dati nilang kasamahan ni Don Ricardo. Matapos maligpit ang dalawang huling haligi ni Don Ricardo, dumiretso si Sarmiento kasama ang lahat ng tauhan sa villa nito. Dahil si Isa at Joey ay naghatid kay Aling Nena sa probinsya, o sa ibang ligtas na lugar, tanging sina Don Ricardo at Lito na lang ang nasa bahay. Brutal na pinasok ng mga tauhan ni Sarmiento ang villa. Sa basement tayo, sigaw ni Don Ricardo. May mga baril doon. Lito, pigilan mo sila dito. Bilisan mo, kunin mo ang mga baril. Humarap si Lito sa daan-daang armadong kalaban ng walang takot, lumaban na parang batang leon. Ngunit isa laban sa 100. Halatang napapagod na si Lito. Sa huli, pinagtulungan siya at nawalan ng malay. Si Benjo Aguilar naman ay nakapasok na sa basement. Bagamat may baril si Don Ricardo, limitado lang ang bala, at hindi nakasingliksi ng dati ang kanyang katawan. Muli siyang nahulog sa kamay ni Benjo Aguilar. Ang utak ng lahat, si Miguel Sarmiento, ay nagpakita na. Wala nang lakas si Don Ricardo para lumaban pa. Sa huli,
Pumanaw siya sa kamay ng demonyong minsan niyang kinupkop at tinuruan. Nakita ang ginto at pera sa safe sa basement, halos mapunit ang bibig ni Sarmiento sa pagtawa. Inutos niyang sunugin ang vilya para walang maiwang bakas. Nang makabalik sina Isa at Joey, nagliliyab na ang vilya. Walang pag-aalinlangang sumugod si Joey sa loob. Natagpuan niya at nailabas si Lito na walang malay sa gitna ng apoy. Tumakbo si Isa pababa sa basement, nakita ang bangkay ni Don Ricardo, at tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Tito Ricardo, gumising po kayo. Lolo, nasa panganib ang sitwasyon, pilit na inilabas ni Joey si Isa na humahagulgol, habang kailangan nilang isugod si Lito sa ospital. Sa ospital, dahil sa tindi ng mga sugat at posibleng kakulangan ng dugo, dahil sa pandemya o ibang dahilan, walang sapat na dugo na O-type, o type ng dugo ni Lito. Hindi nagdalawang isip si Joey, agad siyang nag-alok na mag-donate. Sapat na po ba to para mabuhay si Lito, Dok? Tanong ni Joey sa doktor. Mukhang kailangan pa ng ilang bag. Kung ganoon, kunan niyo pa po ako ng isa pa. Hindi ako mamamatay sa konting to. Kailangan kong iligtas ang kaibigan ko. Salamat sa iyo. Sa labas ng operating room, nakatulala si Isa, naaalala ang mabait ng ngiti ni Don Ricardo, hindi mapigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nagsisisi siya ng husto, iniisip na dahil sa katigasan ng ulo niya noon at sa mga desisyon nila kamakailan, maraming tao ang namatay. Sa huli, nagpa siya si Isa na umalis na lang ng Pilipinas ang lugar na puno ng sakit. Hindi siya nagpaalam, nag-iwan lang ng maikling sulat o wala, na ikinagulat at ikinalungkot ni Joey nang malaman niya, pagkatapos maging stable ni Lito. Sa kabutihang palad, nalagpasan ni Lito ang panganib. Nang maglaon, dinala sila ng tapat na driver na si Mang Oscar sa kanyang probinsya para magpagaling at magtago kay Sarmiento. Mula nang gumaling ang mga sugat ni Lito, nagsimula silang magsanay ng walang tigil, pinapalakas ang katawan at hinahasa ang kakayahan sa pakikipaglaban. Takbo tuwing umaga, ensayo sa martial arts, kitang-kita ang paglaki ng kanilang mga muscle. Hindi sila nagpapabeya kahit isang araw, nagniningas ang pagnanais na makaganti. Nang makita ni Mang Oscar ang kasipagan at determinasyon ng dalawang binata, nag-alala siya at tumutol noong una. Para sa kanya, ang pagharap nila kay Sarmiento ay parang pagpapakamatay. Mas maraming magagaling sa inyo ang pinatay na ni Sarmiento. Kinuha niya ang pinakamahalaga sa kanila. Ngunit sa huli, naantig siya sa kanilang katapatan, matibay na loob, at mga kilos, ang pagkakaisa ay nakakapagpagalaw ng bundok, sabi ni Joey. Ibinigay ni Mang Oscar ang huling perang ipon na lihim na iniwan ni Don Ricardo sa kanya. Inayos niya ang kanilang matutuluyan, mas sikreto, at isang lumang sasakyan nang magpasya silang bumalik sa Maynila. Ang tanging hiling niya ay ingatan nila ang kanilang mga sarili. Dala ang determinasyong makaganti, bumalik sila sa Maynila. Pansamantala silang tumuloy sa isang maliit na apartment na inayos ng apo ni Mang Oscar, na nasa ibang bansa. Pasok, alis na ako, sabi ng apo, o caretaker, sa telepono o sa note. Kapag ginalaw niyo ang gamit ko, tatawag ako ng pulis. Ito ang number ko, subukan niyong huwag tumawag sa akin. Bye-bye. Konting patawa para mabawasan ang tensyon. Pagkatapos mag-usap, nagpa siya silang humanap ng tulong. Ang una nilang nilapitan ay si Kapitan Berto, ang unang tumulong sa kanilang makahanap ng trabaho kay Isa. Noon lang nalaman ni Kapitan Berto ang masamang balita, pinatay ni Sarmiento sina Don Ricardo, Master Kenji, at Mang Dante. Hindi magandang biro yan. Natulala si Kapitan Berto, namutla. Si Don Ricardo, bakit siya namatay? Bakit walang nagsabi sa akin para makapaghanda man lang ako? Labis ang kanyang sakit at galit. Sunod, hinanap nila ang taong walang katapatan, si Mang Celso. Nang makita niyang napatumba ni na Joey at Lito ang dalawang kasama niyang gun sa isang iglap lang, natakot si Mang Celso at nagmakaawa, magsasalita ako. Sasabihin ko lahat, huwag niyo lang akong sasaktan.
Mula kay Mang Celso, nalaman nilang nakaligtas si Ramon de la Cruz sa atake ni Kenji, kahit malubha ang tama, at mula nang mawala si Marco Santos, nakahanap na si Sarmiento ng bagong kanang kamay, isang mas malupit pa raw. Ngayon, ang atensyon ni Sarmiento at ng mga negosyante ay nasa proyekto ng hotel, casino, na nasa huling yugto na ng negosasyon. Dahil mababa lang ang posisyon ni Mang Celso, hanggang doon lang ang alam niya. Mukhang kailangan nating mahanap si Paulo Say, sabi ni Lito. Taliwas sa imahe ng disenteng anak ng mayamang pamilya sa publiko, sa tuwing ipapatawag ni Sarmiento si Paulo Say, mukha itong miserable at takot na takot. Bago mag-Biyernes ngayong linggo, kailangang mabago ang kontrata ayon sa sinabi ko, utos ni Sarmiento. Kapag hindi mo natapos, ipapakalat ko ang video mo. Ilang beses nang sinubukan ni Paulo Say na lumaban, pero wala siyang magawa sa banta ni Sarmiento. Hanggang sa makatanggap siya ng isang pribadong text message, gusto mong labanan si Miguel Sarmiento. Alam namin kung nasaan ang USB drive na may video mo. Junior at LS, iminungkahi ni Kapitan de la Cruz na makipagkita agad si Paulo sa nag-text. Nang makitang dalawang binata lang, sina Joey at Lito, ang dumating, sinubukan ulit ng magkapatid na Say ang dating taktika, lasingin sila para malaman ang tunay nilang intensyon. Diretsahang tumanggi si Lito, itinuro ang tiyan, pasensya na po, sirs. Naaksidente ako dati, nasira ang atay ko, hindi ako pwedeng uminom. Si Joey naman, seryosong tao, ay hindi umiinom kahit kailan. Kahit simpleng pakikisama sa pag-inom hindi nyo magawa, paano namin kayo pagkakatiwalaan, giit ni Kapitan de la Cruz kay Joey. Nang makitang napilitang humawak ng baso si Joey, lihim na nagkatinginan ang magkapatid na Say, iniisip na lamang na sila sa sitwasyon. Sino mag-aakala na si Joey Reyes, bukod sa galing makipaglaban, ay malakas din pala sa inuman. Natakot ang magkapatid na Say sa kanya, at nagsimula pa silang mag-utol-utol doon mismo. Bro, yung presidente ng beer. Stepmom ko yun, sobrang love ako nun, pagmamayabang ng lasing na si Paulo Say. Kuya, pamilya na tayo ngayon, kailangan mong alagaan sila ng mabuti, tinapak ni Kapitan de la Cruz si Paulo. Mukhang mapagkakatiwalaan at matino siya, Joey. Pero kinaumagahan, halos nakalimutan na ni Paulo Say ang lahat. Mami, luto na. Sakto gising mo. Dito ka umupo. Ano na ang plano natin? Tanong ni Joey kay Kapitan. Tatawag si Kuya Gang, Kapitan de la Cruz, ng isang computer expert mula sa PNP Cybercrime Group. Pagkatapos mahak ang phone ni Sarmiento, ia-activate ang command para sirain ang data sa USB drive sa loob ng safe, paliwanag ni Lito Santos. Sino ang kikilos? Nag-aalalang tanong ni Paulo. Ikaw, sabay na sagot ni na Joey at Lito. Isang masarap na kainan pagkatapos ng inuman ang muling nagpalapit sa apat. Ang IT expert na inimbitahan ni Kapitan de la Cruz, tawagin nating Carlo, ay nagbigay ng dalawang paraan, kailangang magkabit muna ng signal jammer sa meeting place para mapilitang kumonekta ang telepono ni Sarmiento sa isang pekeng wifi na inihanda. Mula doon, makakapasok si Carlo sa telepono. Gamit ang dahilan ng security check o software update, hilingin kay Sarmiento na i-scan ang isang espesyal na QR code gamit ang kanyang telepono. Para sigurado, nagpa siya si Kapitan de la Cruz na gawin pareho. Ang tanging gagawin ni Paulo Say ay siguraduhing mananatiling konektado si Miguel Sarmiento sa itinakdang wifi ng sapat na katagal para matapos ni Carlo ang trabaho. Napakahirap ng misyong ito, kaya walang kasiguraduhan. Dahil dito, labis ang kaba ni Paulo. Kung hindi masisira yung USB na yun, habang buhay na akong didikit kay Sarmiento. Magtiwala ka ulit kay Kuya, pag-alo ni Kapitan de la Cruz. Hindi na pwedeng magpatumpik-tumpik pa, agad sinimulan ang paghahanda. Mabilis na dumating ang Biyernes araw ng pirmahan ng kontrata. Maayos ang takbo ng mga pangyayari sa simula. Walang nakitang komplikadong security si Carlo sa pangunahing telepono ni Sarmiento. Gayunpaman,
Napansin agad ng technician na nag-aabot ng QR code para sa plano B, na hindi ang pangunahing telepono ang ginamit ni Sarmiento para mag-scan. Mukhang dalawa ang telepono niya, babala ni Carlo sa radyo. Ngayon, kailangan lang niyang kumonekta sa espesyal na Wi-Fi para magtagumpay tayo. Sinabi ni Lito kay Paulo na pwede niyang gamitin ang pagkakataon sa pagpirma para pilitin si Sarmiento na burahin ang video na ipinadala ni Marco Santos dati, ang nakakahiyang video ni Paulo. Sa ganitong paraan, mapipilitan siyang gamitin ang pangunahing telepono at kumonekta sa Wi-Fi para ma-access ang file. Ngunit si Paulo ay nagkaroon na ng conditioned fear kay Sarmiento. Sa pag-udyok at matalim na tingin ni Kapitan de la Cruz, pinilit niyang kumalma. Bumalik si Paulo sa meeting room. Maaari po bang lumabas muna ang mga abogado? Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw niyong madamay, hindi ba? Bago tayo pumirma, pakiburado na ang video na yun, Presidente Sarmiento. Yung video ba? Nasa bahay. Pagkatapos nating pumirma, buburahin ko pag-uwi, sagot ni Sarmiento na parang walang pakialam. Burahin mo ngayon sa harap ko. Sa unang pagkakataon, totoong nagalit si Paulo. Ginamit niya ang posisyon ng kanyang madraste bilang beer commissioner. Kapag ginamit ng pamilya ko ang kapangyarihan namin, sa tingin mo ba makakaupo ka pa dyan? Bagamat labis na nainis, kinuha pa rin ni Sarmiento ang kanyang pangunahing telepono, kumonekta sa Wi-Fi, na hindi niya alam ay peke, para hanapin at burahin ang video. Nahanap na. Ang program ng safe. I activate ang self-destruct, sigaw ni Carlo sa earpiece ni Kapitan. Ngayon na ba? Gawin mo na. Ngayon na. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makumpirmang natapos ang misyon. Bilang pasasalamat, nangako si Kapitan de la Cruz kina Joey at Lito na ipagpapatuloy niya ang pagkuha ng data mula sa telepono ni Sarmiento, kung posible, para maipakulong, bilangguan, ang gagawang iyon. Gusto ko po kayong tulungan, sabi ni Joey kina Paulo at Kapitan, tinuturo ang peklat sa mukha. Salamat sa maganda mong intensyon, sabi ni Paulo. Ang peklat na to, tinanggap ko na. Pauwi na sila nang biglang maalala ni na Joey at Lito ang gintong ninakaw ni Sarmiento kay Don Ricardo. Kapag may naramdaman siyang kakaiba, siguradong tatakas yun dala ang pera't ginto, sabi ni Lito. Kailangan nating habulin, harangin natin siya. Samantala, si Sarmiento, matapos ang matagumpay na pirmahan, pag-uwi sa kanyang mansyon ay nakaamoy ng kakaibang sunog. Pagbukas niya ng safe at makita ang sirang USB drive at walang lamang data, nagwala siya sa galit. Nagngingit-ngit si Sarmiento. Nagpa siya siyang walisin na ang lahat ng natitirang kalaban. Agad niyang tinawagan ang kanyang koneksyon sa loob ng PNP, si Sergeant Gomez. Dahil napakahusay magtago ni Gomez, kahit si Kapitan de la Cruz ay walang kaalam-alam. Katunayan, si de la Cruz pa mismo ang kusang nagbahagi kay Gomez na nakuha na niya ang listahan ng mga biktima ni Sarmiento mula sa data ng telepono, salamat kay Carlo. Mabilis na ipinarating ni Gomez ang impormasyong ito kay Sarmiento. Kailangan mong hanapin lahat ng sangkot dito, sigaw ni Sarmiento sa telepono. Bawat isa, bibigyan kita ng 5 milyong piso. Sa totoo lang, galit lang si Sarmiento dahil naloko siya sa USB. Kahit nasira na ito, may backup pa siya sa kanyang personal na computer. Kaya hawak pa rin niya sa leeg ang mga tao sa video. Mabilis na natunton ni Sergeant Gomez, gamit ang credit card history at iba pang impormasyon, ang posibleng lugar kung nasaan si Mang Oscar. Mula doon, nagpadala si Sarmiento ng mga tao para maghanap sa bawat bahay. Itong matandang to, tingnan mong mabuti. Pinakita ng mga goons ang litrato ni Mang Oscar sa isang kapitbahay. Si Mang Oscar. Tatay siya ng kaibigan ko. Ikakasal na kasi ako kaya balak kong magbigay ng imbitasyon. Nagsinungaling ang kapitbahay para protektahan si Mang Oscar. Kilala ko siya, buwan-buwan akong nagpapadala sa kanya ng isang sakong bigas, sabi ng isa pa. Gayunpaman, mabilis na may mga tauhan ni Sarmiento na lumitaw sa harap ng bahay ni Mang Oscar.
Sa kabilang banda, tinulungan ni Mang Celso ang magkapatid na mahanap ang record ni Benjo Aguilar, maaaring lumang record sa underworld o impormasyong pinansyal. Pinaalalahanan sila ni Mang Celso, karaniwan, may bayad ang ganitong mga pabor. Sapat na ba to? Nag-abot si Joey ng 500 peso. Isang piraso lang. Salamat ha. Bulong ni Mang Celso. Punyeta, ang ibig kong sabihin, 500,000. Habang nagbabalak silang gamitin ang computer para mag-research, pumasok si Maria, pamangkin, kakilala ni Kapitan Berto. Sumimangot siya, amoy tigre, maangas, basagulero, kayong dalawa. Ako nang bahala sa amoy na to, nakangiting sabi ni Lito. Habang nagbibiruan silang tatlo, tumunog ang telepono ni Joey. Numero ni Benjo Aguilar. Sa sumunod na segundo, ipinadala ang litrato ni Mang Oscar na bagbog sarado, nakahandusay sa lupa. Sa loob ng 1 oras, pumunta kayo sa Glorieta Shopping Mall, utos ni Benjo. Kapag tumawag kayo ng pulis, ililigpit ko siya. Habang naghahanda silang umalis, kinuha rin ni Maria ang kanyang gamit, posibleng crossbow o maliit na baril, at gustong sumama. Hindi pwede. Masyadong delikado, pigil ni Joey. Ano pang tinatanga-tanga nyo dyan? Mauubusan na tayo ng oras, pagmamadali ni Lito. Sa ngayon, ang tanging mahihingan nila ng tulong ay si Kapitan Berto. Kahit hindi pa lubos na magaling ang sugat niya mula sa insidente sa bahay ni Kenji, tumulong pa rin siya. Nang makita siya ng tatlo, marahil may kakaibang gamot na pinahid, nagulat sila. Nakita ko to sa bahay kaya pinahid ko. Mukhang matagal nang nakatago kaya medyo makati, kinamot ni Kapitan Berto ang balat. Bago pa ako magka-allergy, bumaba na kayo. Kaya pansamantalang nabuo ang 4 na miyembrong team. Ayon sa plano, aakyat sina Kapitan Berto at Maria sa mataas na palapag ng isang gusali sa tapat ng Glorieta, gagamit ng long-range weapon, crossbow, baril, para magbigay suporta. Sina Joey at Lito naman ang papasok sa mall mula sa pangunahing pasukan para harapin ang kalaban. Nasaan si Mang Oscar? Tapusin sila. Mabilis na sumiklab ang labanan sa loob ng mall, posibleng gabi na o sa lugar na walang gaanong tao. Dahil maraming harang at posibleng may mga sibilyan, hindi maiwasang magkamali si Maria sa pag-asinta. Mabuti na lang at kahit sugatan si Kapitan Berto, malakas pa rin siya. Nakipagsabayan siya sa bagong tauhan ni Sarmiento, Eddie. Epektibo ang matinding training ni Joey nitong mga nakaraang araw, kaliwat kanan ang kanyang atake. Ano ba yan? Nakahiga ka pa dyan. Bumangon ka, sigaw ni Joey sa isang gun na pinabagsak niya. Si Kapitan Berto, dahil sa sugat, ay unti-unting nanghina laban kay Eddie. Sakto namang dumating si Lito, nagtulungan sila ni Kapitan para mapatamba si Eddie. Habang tinatapos ni Lito si Eddie, tinali o pinatulog, ginamit naman ni Joey ang kanyang boxing skills at lakas para patumbahin si Benjo Aguilar. Para mapaamin si Eddie kung nasaan si Mang Oscar, kinailangan nilang gumamit ng hindi magandang paraan. Ako na ang bahala sa asong ulol na to na nangangagat kahit saan, sabi ni Maria, mukhang sanay din siya sa mga ganitong sitwasyon. Takpan mo ang kamay ni Maria, sabi ni Kapitan Berto kay Lito. Buti na lang hindi pa ako kasal, bulong ni Eddie nang makita ang gamit, posibleng plies o bagay na pan-torture. Pero kung wala to, hindi na ako makakapag-asawa. 3, 2, 1, teka lang, magsasalita na ako, sigaw ni Eddie. Isinakay nila sina Eddie at Benjo sa magkaibang trunk ng kotse. May iwan si Kapitan Berto para piliting umamin si Benjo kung saan itinago ang backup safe at ang natitirang ginto, kung meron. Ang 3 kabataan naman ay sumunod kay Eddie para iligtas si Mang Oscar. Dahil malapit sa area of responsibility ni Kapitan De La Cruz ang lugar, tumawag pa rin sila sa kanya dahil sa pag-aalala. Agad nag-dispatch ng mga pulis si De La Cruz. Tulad ng inaasahan, kasama si Sergeant Gomez sa mga rumesponde. Mabilis na nakarating ang balita kay Sarmiento. Agad niyang inutos na ilipat si Mang Oscar.
Paparating na ang mga pulis. Linisin nyo na dyan. Nang dumating sina Joey, Lito, Maria, at ang mga pulis, sa pangunguna ni De La Cruz, wala nang tao doon. Napilitan silang bumalik muna para maghintay ng balita. Hindi rin naging maganda ang resulta kay Kapitan Berto. Ayaw talagang magsalita ni Benjo Aguilar, sinubukan pa nitong magpakamatay. Mabuti na lang at si Joey, pagbalik, ay may mabuting puso, tinulungan niya itong tumawag ng ambulansya at hinayaan na lang sa pulis si Benjo. Sa kabilang banda, dahil aksidenteng nakita ni Sergeant Gomez ang dalawang technicians, si Carlo at kasama, na tumutulong kay Kapitan De La Cruz, hindi nagtagal ay pinaghigantihan sila ng mga tauhan ni Sarmiento, maaaring pinatay o malubhang sinaktan. Pati si Kapitan De La Cruz ay muntik ng malason ni Gomez, mabuti na lang at nakaiwas. At si Paulo Say ay nakatanggap na naman ng video mula kay Sarmiento, kasama ang mga banta. Matapos halos malinis ang mga hadlang, direktang kinausap ni Sarmiento si Joey sa telepono, nakuha ang numero kay Benjo o Gomez. Pinapunta niya si Joey sa isang itinakdang lugar, posibleng isang abandonadong bodega o industrial site. Napatay ko na ang mga pulis at itmo. Kapag gumawa ka pa ng kalokohan, idadamay ko ang nanay mo. Para iligtas si Mang Oscar, itinuturing na lolo, tagapagligtas, nagpumilit si Maria na sumama kina Joey at Lito. Ngunit alam ni Joey na delikado ang lakad na ito. Ayaw niyang maulit ang trahedya ni isa. Kaya sinadya niyang iwan si Maria sa isang ligtas na lugar, hindi pinansin ang mga mata nitong parang gustong lumamon ng tao. Pumasok sina Joey at Lito sa pugad ng mga kalaban. Tapusin sila. Kahit lahat ng kalaban ay may dalang matutulis na sandata, itak, tubo, wala silang binatbat sa lakas at galing ng dalawang dating Marines. Mabilis silang napatumba ng magkapatid. Puro mga basura. Hindi na nakatiis si Sarmiento, siya na mismo ang lumabas. Mga walang kwenta. Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Gusto nyong ako pa ang kumilos. Ngunit tinamaan siya ng pana, o bala, mula sa malayo, galing kay Maria, na nakahanap ng paraan para makarating doon. Sa tulong ni Maria, muling sumugod ng buong lakas ang magkapatid. Nasugatan si Sarmiento kaya mabilis siyang umatras sa galit. Nang habulin siya ni Joey, huli na ang lahat, nakatakas na si Sarmiento. Mabuti na lang at nailigtas nila si Mang Oscar. Pagkatapos ng insidente, isinapubliko ni Kapitan De La Cruz ang mga krimen ni Sarmiento, kasama ang testimonya ni Marco Santos at iba pang ebidensya. Mabilis na kumilos ang pulisya, hinuli ang mga miyembro ng kanyang sindikato. Pati si Sergeant Gomez ay nahuli rin. Biglaan ang pagbagsak, si Sarmiento, na dating makapangyarihan, ay naging most wanted criminal na. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Paulo Say. Posibleng nakatakas na si Sarmiento palabas ng bansa. At ang backup ng video niya ay nasa kamay pa rin nito, parang isang time bomb. Tutulungan ka namin, sabi ni Joey. Mahahanap kaya natin si Marco Santos. Baka alam niya kung saan nagtago si Sarmiento. Ngunit sa ngayon, maliban sa bank account ni Marco, wala nang ibang lead ang mga pulis. Muli silang lumapit kay Mang Celso. Tunay ngang bihasa sa laman loob, nagbigay ng ideya si Mang Celso, kailangan lang nilang magdeposito ng 10 milyong peso sa account ni Marco, mag-iwan ng mensahe, at siguradong si Marco na mismo ang tatawag. Tulad ng inaasahan, kinabukasan ay tumawag si Marco Santos, gamit ang bagong numero. Nahanap na ba ng pulis ang ebidensya laban kay Sarmiento sa bahay niya? Alam mo kung saan siya tumakas, hindi ba? Tulungan mo kami, sabi ni Joey.